to this, what is not stated. The greatest commandment, to love God and to love our neighbor as ourselves. Tapos po. Nagdiling natin yung pinangabuo niya. So, makita natin mga pagkakaroon sa Ten Commandments. Then, the first three, yung unang tatlo ay pagmamahal sa Diyos. The remaining 7, pagmamahal sa kapwa. Kapag natin essence sa Christianity sapagkat yung pag-ibig yung pinag-uod ay yung pinaka-essence sa Diyos. Tayo din hindi kakalang dandanan sa pag-ibig. Sabi ko kasi na Justin, ituro siya, sabi niya, God made the world without us. He made the world without us. E nangyari naman yun. Pag ilang ba tayo, pag ilang ba mangyayari niya ang tao, paano nila? Huli na. Kaya He made the world even without us. But He cannot save us without us. Okay? Kaligay sa libutan, kahit wala tayo, nagawa niya. Pero sa larang pagliligtas, hindi na yung maliligtas kung wala tayo, kung hindi na yung mag-operate sa kanya. Kung yung kinikilala ng Diyos sa mga pangyarihan na lumigalan namin ng lupa, wala siya pagkagawa. Kaya napakaganda na ating pakikisa sa kanya. Gusto niya iligtas, ayaw man natin, ay wala na. Kaya yung pinatapang banal at nila ng Diyos. Dito papasok yung usan mo kung hindi ni St. Augustine. Sabi ka niya, God can create the world without us, but He can save us without us, without participating sa kanyang banal ng looban, sa kanyang pag-ibig. Tama yung lang. Kaya ito yung ibitaw yung pinakapagpilihan ng Diyos. Yung pagpilihan. Yung pagpilihan sa English, the justice of God. The justice of God saves. At yung pagpilihan na kapagpilihan. Kaya pagpilihan na pagpilihan, yun ang pagpilihan ng Diyos. Naligay sa libutan, ay naligay sa libutan na wala na. Pero hindi tayo maniligtas kung wala na kung hindi mapag-mota rin sa kanya. Ito'y gusto ng kanyang paningin. Makita natin sa first release of Prophet Ezekiel, no? Kung saan, sabi-sabi sa itong Panginoon, Son of Man. Actually, yung words din, no? Ibig sabihin, kung sinabi Son of Man, ibig sabihin, hindi na ako dito sikinan ka. Binagay sa text, no? Son of Man and Son of God. Sabi niya, anong pinagkaiba ng Son of God and Son of Man? Sabi, Son of God, mula sa Diyos. Son of Man, at mula sa tao. Ang pinakakita ng mga yan, nakal-state na yan ay yung pag-ibig. Kaya napakalaga, sabi niya sa the grace commandment, love God, love of neighbor. Okay? Sa nakakal-ibig, lalawin, sa pagmamahal sa kapwa, mahirap minsan i-demonstrate o ipakita o ipakaya. Lalo hindi kung isang tao ay mahirap mahalin na yung tao ay mayroong ibigin. Lalo hindi kung isang tao na yun, kung mga tao na yun ay makulit o pasaray o taliwas. Ibang buhay. Ngayon, bilang profesyonal, hindi tayo magkamahal sapagkat hindi tayo mamahalin ang taong aya't pamahalin o mayroong ibigin sa taong mayroong ibigin kung hindi mo nagpupunahin mahalin ng Diyos. Kasi sa naraman ng Diyos sa kabilang-bilang na sa kanyang mismong pagiging Diyos, binapangalan tayo at huwag tayo mahalin. Kaya napagin niya, hindi ka maliligtas kung walang
kung wala yung consent, God can accept us without us. Kundi mapag-operate sa kanyang paligid. Kaya yan sa buhay natin yung mga sarili, yung pinaka-atangin natin, no? Aming kasalanan sa Diyos. Okay? Kaya dito lumalabas din sa mga nasulat sa Paul sa Agustin, di ba? Pagkilala sa sarili, to know ourselves of who we are before God. Of who we are before God, it is actually rooted to the very essence of God, us. Hari mismo, dahil iba na huli, hindi ka sa limutan, and then, dumating ka na sabi niya, ligtahin natin ang tao sa sarili natin, imahin. We are created in the very image and likeness of God. It's something beautiful. Out of God's love. Hindi natin dito sa kanyang kamay, likeness pa, wala ka. When wala, kaya wala ng buhay. Until hindi naman tayo ng Diyos. So, yung breath of life, yung ilang taong at ito yung namin sa first reading. Okay? Sabi nga yung Lord ni Ezekiel, o sa matang pag-usahin, gusto malumuto. Ito yung isang pag-usahin ng no? Kaya gusto sa aking bangyo ngayon, ang tanong natin sa mga Sadduceo, Sadducees, sila naman ang dinaniniwala sa pagkabuhay ng maguli. Ang mga Pariseo, sila yung naniniwala sa pagkabuhay ng maguli, kaniwala sa mga Sadduceo. Kaya, para naman sa first reading, pinakakita ng pagdudok o pasigil ito mag-ilig simbahan sa araw na ito. Yung ba, sinabi niya si Lord, Son of God, kumisay, at pagtulong ko, makamansayan, ay mabuhay. Okay, nagkakukuwi mga ito. Nagkakulang naman, pero walang buhay. Ang business ay na hiningahan ng Diyos. It's actually para ng book of Genesis na nilubog lang sa kanyang kamay, pero walang buhay at hiningahan tayo. That hinga, that spirit is actually the spirit of love. Ang spirito ng pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay nabibigay ng buhay. Diba? Pag mula na ang nakasayo, piling mo, parang wala ng kwenta, parang wala ng buhay. Diba? Pero pag may dawan sa'yo, ating may humihilip, parang ito ang puso mo, parang buhay ka. Yan ang nagagawa ng pag-ibig. Kumikilos. Nagbibigwana. Maliwanag ng isip, hindi madali. May sigla. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay bibigay ng sigla. Kaya na, at tunay ng pag-ilan sa sarili, sabi nila ng Muslim ay pagbibigay ng sigla sa sapagkat minamahal ka ng Diyos. Dahil ikaw ay hinigas sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal. Dapat lang magmahal tayo ng ating kapwa at yung pagmamahal sa sarili. Kaya pagmamahal sa sarili ay pagmamahal sa kapwa. At magandang walang mahal ng kapwa, lang hindi kami nagmamahalin kung unang mahalin ang Diyos. Pigla nila. No? At kung nagmamahal sa Diyos, pinapahalin ang kanyang kapwa. Kahit masakit, habang yung sinasaktan. Pero, yung ginawin natin yan, hindi sinumabagod pa at kami mga o bago pasman. No? Hindi mo ba naman siya ng pangit? Nung sinaktan sa Jesus, diba? Ginagawa siya. Sinuntok. Bakit mo ako sinasaktan? Yung statement na yun is actually demands for just bakit. Bakit mo yun? Kasi ang kapatuliran, kapatuliran, ito yung gusto lang. Pagkatuloy at pagmamahal. Bakit? Kaya, bakit tayo nagkakaroon? Bakit mahal ko ng Diyos? Ba't kailangan magmahal?
Dahil ang Diyos ay pag-ibig na naman. So sa mga patuloy na natin sa mga kapitbahay, dito yung tinatawag na transition, tama ka naman ulit. Ito pinaka-motto statement ng Pope na pinag-celebrate natin sa amin ito, si Pope Pius X, the Pope of Communion, Restorer sa kanya, restore all things in Christ. Yan ang motto ng Pope Pius X, to restore all things in Christ. Sa ganang paraan sa pag-ibig.